Praise God. Medyo mainit na naman po ang panahon. At ang nakakaano lang po, pag madaling araw po, nakakaranas tayo ng medyo malamig na, di po ba? Kaya po ang iba na medyo nahihirapang bumangon, gumising na mas maaga sapagkat yung ginagawa po na tayo po ay mahirap bumangon gumising, ay isa pong mga strategy po yan ng kaaway. Ano po, kaya po dapat maintindihan po natin, pag-uusapan po natin yung kung bakit dapat po natin na pagtatagumpayan yung mga bagay na yan. Okay po? Sa ating po pagpapatuloy na series natin po na Stepping in the Waters of Baptism o pagtapak sa tubig ng bautismo, ito na po yung huli. Na buong man po tayo na pag-usapan po sa mensahe po ng Panginoon, ang bautismo ay napakahalaga po. At sa ating pong series title po, series verse po natin, makikita po natin sa Lucas 3, 21-22. Isang araw, pagkatapos mabautismo ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit. At bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan." Ito pong ating series verse na ito, ipinapakita na talagang ang kahalagahan ng bautismo sapagkat ito po ay ginawa ng ating Panginoon Kristo upang gayahin natin. Kaya nga Christ-likeness. Ang kagandahan lang po pag ginaya po natin o inimitate natin si Lord, sigurado po hindi tayo mapapahamak. Yun po kagandahan nun eh. Di ba minsan may mga idol tayo? Di ba? Lalo na yung mga kabataan. Usong-uso ngayon ng K-pop, kaya nga mga Pilipino, mayroon na rin na version. Di ba? SB19, ano pa yan? Beanie. Tama ba ako? Mga kabataan, tama ba yung sinasabi ko? Kasi hindi ba ako kabisado po, baka correct me if I'm wrong kung mali po yung sinabi ko po na mga band po ngayon, babae, lalaki. Yan po yung mga bagay na kadalasan ng mundong ito, yan po ang ginagaya. Pero pag ginaya po nila, minsan hindi po nakakatulong. Mayroon pong sa misis ko po nga may edad na, umaattend pa po ng concert na ganyan, nagbabayad po ng 15,000 para maka-attend. Imagine that. Libo para bumili ng ticket para manood. At minsan umaga pa lang, gabi ang concert, umaga pa lang nandun na. Ano po? Kaya nakikita natin na hindi siya nagbibigay sa atin ng magandang ehemplo. Kaya ang Panginoon nagbigay siya ng example. Ito na po yung water baptism. Ano po ba ang dulot nito? Kaya po pinag-uusapan po natin last week yung kahalagahan ng bautismo. Kaya po dito po pinakikita tayo espiritual na bautisman kay Jesus. Ipinapakita po ng bautismo kahalagahan nito na tayo po kaisa ni Jesus sa bautismo. At sa bautismo kumakatawan sa espiritual na paglilinis. Hindi lang po yung katawan natin ang nililinis, yung ating physical, kundi lalong-lalo na po ang ating spiritual. Because we are spiritual being, unang-una po nililinis po yun. Kaya ang mahalaga po. At pangalawa, nagkaroon tayo ng muling pagsilang spiritual o spiritual rebirth. Di ba? Minsan tayo po yung, ang espiritu natin nung tayo pa hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Ano pa yung espiritu natin? Espiritu ng masuwayin, hindi sumusunod sa Diyos. Kaya po tayo, ang kahalagahan ng bautismo, nagkakaroon ng spiritual rebirth, nagkakaroon ng bagong espiritu na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Na Book of Ezekiel, sabi nga, bibigyan ko yan ng pusong masunurin, pusong laman. Ibig sabihin talaga nagkakaroon ng spiritual revival kapag po tayo nagpapabautismo. At pangalawang points po ay ang bautismo ay isang utos mula sa Diyos. Kaya nga po sabi ko po sa inyo madalas, hindi ko po ito inuutos sa inyo galing sa akin. Kundi ito po'y galing sa Diyos. Ito po'y galing na ibinibigay sa atin isang utos. Kaya ang utos na ito ay kailangan gawin agad-agad. Kasi po, inutos nga po eh. Kasi po, delay obedience is disobedience. Kapag palang pagsunod ay dinidelay natin, disobedience na po yun. Kaya nga ang baptism is an first act of obedience. Kaya kailangan po ginagawa natin. At ang pangalawa po ay ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Kaya po, pag po tayo nagpapabautismo, pinapakita po natin, mahal natin ang Diyos. Kaya tayo sumasampalataya sa Kanya dahil mahal natin ang Panginoon. Ang pagbabautismo sa tubig,
ito po ay ating ginawa, sinasabi po natin, mahal natin ang Diyos. Amen? Sino po mahal ang Diyos dito? Amen, di ba? Kaya po pag tayo po nagpapabautismo, sinasabi din, kahit hindi ka pa magsalita, Lord, I love you. Pinakita mo na. Kaya po napakahalaga po ng bautismo sa tubig na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. At ang message po natin yung part 2 po. Ito po, huli na po ito. Baka sasabihin, Lord, Pastor, ang haba-haba. Kasi po mahalaga po kasi talaga ang bautismo, kaya po binibigyan diin. Kasi marami pong Kristiyano, sadly to say, kasi hindi po nila pinahalagahan. Parang, hindi naman yung ugnayan sa kaligtasan. Bakit pa? Di po ba? Pero hindi, kasi nga ginawa ni Christ, ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, mahalaga ito. Dapat ito maunawaan ng bawat Kristiyano, lahat ang sumasampalataya sa Kanya, hindi lamang tumanggap, kundi tumanggap din ng pagsunod. Walking, following God. Kasi mahirap po tayong sumunod sa Diyos na hindi po tayo sumusunod. Gusto kong lumakad sa aking buhay pananampalataya, nakasama ko sa paglakad si Jesus. Pero hindi po mangyayari yon, nakasama mo si Lord sa paglakad mo sa pananampalataya na hindi ka sumusunod. Kaya po mahalaga, ang first step of obedience, ito po yung baptism. Kaya mahalaga po ito eh. Gusto kong sumunod sa Diyos, una hakbang ng pagsunod, baptism, hindi mo ginagawa. And then sasabihin mo, gusto kong sumunod bilang mananampalataya na kasama ko sa paglakad ko dito sa mundo si Jesus. Hindi pwedeng kasama mo si Jesus, pupunta ng kanan, kumakaliwa ka. Si Lord, diretso, ikaw umaatras. Hindi po pwede po yun. If we want to follow God, we must obey Him. First, ang baptism po. Kaya napakahalaga po. Kaya ito po yung ating pag-uusapan. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Makikita pa rin po natin sa ating key verse, sa Galatians 3:26-27, kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya nyo kay Kristo Jesus. Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Kaya ipinapakita ito, napakahalaga eh. Anak ka ng Diyos, nakipag-isa tayo sa Kanya. Kung ano man ang nangyari dun sa cross, sa muling pagkabuhay, lahat na nangyari na maganda sa ating Panginoon, mangyayari sa atin. At dito nagsisimula yung Christ-likeness. Na dati, ang dami natin gustong gayahin. Tula nung tayo sumampalataya at nagpabautismo, you have decided to follow Jesus. Kaya nakakita niyo po yun, kaya nilagay po yun dun eh. Hindi po nilagay nun wala lang makita. No. Para ipaalala po sa atin, tayo po yung nag-decide na sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, nag-decide din po tayo sa pamamagitan po ng tulong at biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, nakakasunod po tayo. Amen? Kaya ang mensahe po ngayon, yung part 2. Bakit po ba mahalaga ang bautismo sa tubig? Ang unang-una po, ang bautismo ay nagpapakita para sa isang makalangit na kaluluwa. Ang ganda, no? Kaya po nung tayo sumampalataya sa Panginoon eh. Ano unang tinanggal sa atin? Yung kaluluwa natin mapunta sa impyerno, mapunta sa mapahiwalay sa Panginoon. Kaya po tayo pag nagpabautismo, dinideclare natin yung kahalagahan na itong kaluluwang ito, kasi spiritual being tayo eh. Yung kaluluwang ito hindi nasa alaga ng kaaway ni Satanas, ng Diablo, kundi ito po ay nasa pangangalaga ng ating Panginoon sa Kristo. Di po ba? Kapag ang tatay, example po, kapag ang tatay may taga-Corinthian village, grabe, no? May mansyon. Tatay mo yun. Pag uuwi ka, saan ka pupunta? Siyempre, doon sa bahay ng tatay mo. Tama po ba? Kung ang tatay mo yung Panginoon, si Jesus, Diyos Ama, saan po tayo pupunta? Siyempre, kung nasaan ang ating tatay. Kaya po mahalaga po ang bautismo. Pag tayo nagpapabaptize o bautismo sa tubig, ipinapakita po natin, we are belong to the heaven. Di po ba? At sabi po dito sa Marcos 1:11, iniba ko lang po ito, pero ito pa rin po yung ating key verse sa series title po natin. Okay po? Iba lang po ng salin, pero parehas lang po siya. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Ito po yung pangyayari na nagpabautismo ang ating Panginoong Jesus. Grabe, no? Ito ang aking anak. Panginoon,
rebelde ako eh. Panginoon, ako yung parang yung prodigal son, na lagi ako nagre-reklamo, hindi ako sumusunod sa'yo. Pero dahil sumampalataya ka, nag-first step ka ng obedience, ito yung baptism, at sasabihin sa'yo ni Lord, anak ko, wow, grabe, no? Ang tatawag sa iyong anak ay ang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, si Jesucristo na Diyos. Ipagmamalaki mo yun. Kung meron kang tatay na mayor di ba? Sadly to say, pag yung mga kamag-anak o mga may anak na mayor, grabe ko umaste, no? Sino tatay mo? Si mayor. Oh, di ba? Ganun lalo kung presidente, di ba? Bodyguard yan. Tayo hindi. Dapat mas proud tayo, hindi para magyabang, kundi lalong ipakita ng ating Ama, ito yung makapangyarihan sa lahat, na tinawag kang anak. Pag sinabing anak, ibig sabihin, ang Diyos na nasa langit, kaya ikaw ay mapupunta sa langit. Kaya pag mahalaga ang bautismo, kasi pag tayo binautismuhan at sinabi kang, nagpapakita doon, ikaw ang minamahal kong anak. Napakagandang pakinggan. Hindi sinabi ng Diyos, itong alibugha kong anak, ito ang suwal kong anak, ito yung walang galang na anak. Walang sinabing gano'n, kundi nakalulugod sa ating Panginoon. Kapag nalugod si Lord sa'yo, alam mo kung saan ka pupunta. Kahapon nga lang po, may po kaming liturgical service po, malapit sa may Angono po. Ano po ba ang sinasabi sa atin nito? Nalulugod ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya pag tayo po'y nagpabautismo, mahalaga bakit? Yung kaluguran ng Panginoon, ginagawad sa atin. Lubos kong kinalulugdan. Nalulugod ang Diyos sa atin na iligtas ka mula doon sa kapangyarihan ng kamatayan, sa kuko ng kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Mahalaga, kaya po mahalaga ang bautismo Para dinideclare mo, wala na sa'yo ang kuko ng kamatayan, yung dagat-dagatang apoy, wala ka na ron. Kasi yung kaluluwa mo, dinideclare mo, I am the child of God. Ako po ay taga-langit na. Ang kaluluwa ko, mamatay man ako, alam ko saan ako pupunta. Kaya mahalaga po ang bautismo. Dinideclare po natin yon. Kaya po karamihan sa atin, pag tinanong, gusto mo na mamatay ngayon? Ayaw Baka hanggang ngayon, hindi ako sigurado Pero po yun na sinasabi ng Biblia. Kaya gusto ng Diyos na sumunod tayo upang yung pagsunod natin magpatuloy upang makita natin ang tunay na kahulugan o kahalagahan ng pagsunod natin sa Panginoon. At ang first step na ang baptism, kaya po mahalaga po yan. Dahil po nakahanda ang walang hanggang lugar para sa atin. Eternal place. Kaya dapat ang mga Christian hindi nakatingin dito lang. Eternal lagi ang pagtingin natin. Kasi we are eternal being. Hindi po natatapos ang ating buhay. Pag tayo nag-expire dito, hindi tapos na, okay lang. Yan po ang mga hindi dapat ng Kristiyano. Lalo na pag alam mong anak ka ng Diyos, nalulugod sa iyo ang Diyos dahil sa pagsud mo, dahil sa baptism na ginawa mo, bilang sumasampalataya sa Panginoon, dapat proud ka. Kung medyo nahihirapan ka ngayon sa tahanan ngayon dahil nagbabayad ka sa mga rent, sasabi mo, hindi naman talaga itong bahay ko Tama? May nakahanda sa akin. Ito nga sinasabi sa John 14, 2-3. Sa tahanan ng aking ama maraming silid. Pupunta ako ron para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako, na ipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Hindi kayo matutuwa ang kahalagaan. Pag tayo nagpabautismo pala, agad-agad, yung mga anghel ni Lord, handa mo na, si Vicky, nagpabaptize kayo niyan, handaan nyo na yung kwarto niyan. Kasi, dito na nakatira yan, mamamayan na ng langit yan. Yung soul niya sa langit talaga. Ay, napakahalaga, di po ba? Nagpapabaptize ka palang hinahanda na ni Lord. Kaya nakikita po natin, yung pagsunod po natin sa Panginoon ay hindi po nawawala ng halaga. Kung po tayo dito nahihirapan, monthly bill, may hulugan kang bahay, kuryente, tubig, pagkain, di po ba? Stressful.
Pero pag may pangako ang Panginoon sa'yo, paniwalaan mo yun, totoo yun. Amen? Sino naniniwala sa pangako ng Diyos? Amen. Kaya yung kahalagahan po ng baptism yun eh. Na kung ano man ang sinasabi sa iyo ng Diyos doon, at sinasabi ng salita niya, mangyayari po yun. Kailangan lang natin maniwala. Kailangan po natin maniwala na totoo po yun. Kaya nga tayo sumasampalataya. Mahalaga ang pagbabautismo dahil ito po yung nagtatanggol sa atin ng napakaraming takot. Di ba ba? Ang dami natin takot sa buhay. Pero once na tayo sumunod sa Panginoon, ang kahalagahan ng baptismo sa tubig ay nagtatanggal po ng takot. Isa po yan yung alam mo kung saan ka napupunta. Kasi marami pong tao, kahit mga Kristiyano na, tanungin mo yan. May nasabi nga po ako dun sa may isa pong Kristiyano, totoo po ito nangyari. Kasi may isa pong kabataan, sabi ng pastor, napapansin ko sa'yo, kapag may patay dito sa church natin, ka-church natin, hindi ka pumupunta ng patay. Hindi ka nga sumisilip eh. Pastor, aaminin ko po. Sabi nga, bakit? Takot po akong mamatay. Imagine mo, Christian. Kasi nga, hindi po natin naintindihan yung kahalagahan na ginagawa natin. Lalo na yung first step ng obedience, yung baptism. Pag sinabi ng Panginoon, ito ang anak ko na kinalulugdan, nalulugod sa'yo si Lord, gusto kanyang isama. At sa lugar na yon, nailugar ka na doon sa langit. Sabi, iyahanda ko kayo ng lugar. Balikan natin, sabi dito, paghahanda ko kayo ng lugar. Oh. At darating sa pagbabalik niya, kung aabutin po natin yung kanyang pagbabalik, kasama po tayo. At makakasama po natin sa habang buhay. Kaya nga yung kaluluwa natin secure na secure. May payapa tayo, may kapayapaan tayo. Na kahit nagkakagulo ngayon, ang dami lumalabas sa sakit, maraming mga bagay na nagbibigay sa iyo ng takot. Paano na pa ako hindi ko kumain? Paano na pag magkasakit ako, mamatay ako? Di ba? Mostly, ganyan naman nagiging isip ng kaaway. Paano na? Pero hindi, may kapanatagang ka, nawawala ang takot dahil alam mo na anak ka ng Diyos at pag namatay ka, isasama ka ng Diyos kung nasaan siya. Amen? Wala ang takot. Pastor, sasabi, totoo po, ako po kasi nakaranas din yan eh. Kaya po ako, nung ako po ay nagiinom lagi, di ba sasabi ko sa inyo, gusto ko lasing na lasing. Para pag natulog ako, mahaba-haba, wala kang narinig. Kasi nga, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Takot na takot ako. Pero hindi ko pa alaala, pag namatay ako, alam ko saan ako pupunta. Yun ang kasinungalingan din nakaaway. Pero tayo ay sumunod sa Panginoon at simula na ng bautismo yan sa pamamagitan ng first step of obedience, sinasabi, inahayag ka agad, ito ang anak ko. Grabe po yun. Ibinibigay niya isang bagay na hindi po na naintindihan. Pag sinabi ko po sa inyong buhay na walang God, Pastor, parang hirap ipaliwanag. Pero sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ibinibigay niya yung clear picture sa atin. May mga nakandang kwarto, sabi nga, pag may mansyon, yung daan doon ay ginto, diamante ang pinto doon, ang kalsada ginto. Doon ipinakikita na talagang napakaganda ng pupuntahan natin. At hindi na tayo naghihirap. Hindi na tayo, pag dito, di ba, init tayo, lalo pag nagkakaedad na, ang dami lumalabas na sakit, Hindi ako makatayo Kasi, alam mo na, rayuma, ganon, tumataas ang dugo, ang kolesterol. Pero sabi ng Panginoon, babalik ka sa tunay mong bayan. Lahat po tayo dito, pansamantala lang po tayo dito. O kaya wag po natin, kaya ang sabi ng Panginoon, wag niyong pahalagaan yung mga bagay na nandito. Kasi nagdadala po yan ng kapahamakan, nagdadala ng takot, insecurity sa ating buhay. Dapat ang nasisecure natin, makabalik tayo sa tunay nating bayan. At ang sinabi ng Panginoon na tayo binautismuhan, mahalaga, bakit? Ito ang anak ko. Babalik siya sa tunay niyang bayan. Ano po sinasabi sa Pilipos 3:20-21? Sabi po, ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin na may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawan lupa at gagawin tulad ng manuwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihang sumasakop sa lahat ng
bagay. Kaya sabi ko po kanina, dapat ang Kristiyano hindi lang po iniisip dito, kundi laging sa eternal. Kung tayo po dito, ang katawan po natin ay nahihirapan dahil na sa mga lifestyle natin, sabi nandito, bibigyan ng bago katawan. Heavenly bodies. Dahil nga tayo po ay kasama ng Panginoon doon sa langit, hindi po tayo magsasuffer na katulad po sa dagat-dagatang apoy. Na magsasuffer ka eternal. Kaya pag tayo po ay nasa langit, mapalad tayo. Kailangan natin mag-rejoice kahit tayo dumadaan ng mga bakit? Kasi nga alam mo, sa kabilang buhay, may napakagandang hinanda si Lord. Hindi tayo gumigiba, patuloy lang sa pagsunod. Kasi alam natin, sinasabi po sa Biblia, sa kanyang salita, sa bawat pagpapagal ng aking sumusunod sa akin, hindi po yan mawawalan ng saysay. Maging ang pagluha natin, iniipon po yan ni Lord. Ibig sabihin, lahat ng sumusunod sa akin, sa eternal, magiging maginhawa, lahat po ng kapahingahan na nais ibibigay sa iyo. Tayo nga dito, nagkaroon tayo ng long weekend. Diba? Sino po nag-isip dito na 4 days, walang pasok? Makapunta kaya ng beach? Makapunta kaya ng medyo makapagpapahinga? Di ba? Sino nakapag-isip po ng gano'n? Di ba? Gusto ko mag-unwind naman yung medyo pampatanggal ng pagod. Pero number 1 po na inisipin natin, mawawala ang pagod, lalo na yung physical natin, na kung alam mo, ang kaluluwa mo ay mapupunta sa langit. Amen? Magpabigay ng kapayapaan sa iyo yun eh. Kasi po, talagang po stressful po dito sa mundo. Sinasabi po ng Panginoon yan. Lahat ka nasusunod sa akin, dadanas sa mga pagsubok, dadanas sa mga pag-oppress. Pero nga sabi nga sa 1 Peter, diba? Mapalad, huwag kayong mahihiya kapag kayo nakakaranas ng mga oppression dahil sa akin. Mapalad. Ibig sabihin, blessing. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan dito yung kayamanang material. Pinag-uusapan dito, eternal. Kaya nga po napakaganda ng pagbabalik natin sa tunay na bayan, ipinapakita po na dapat tayo kumikilos nga eh. Na maka-Diyos, na makalangit. Kaya nga, follow Jesus. Kasi hindi po pwede po tayo makalangit, pero ang galawan, kilusan natin, makamundo. Pag tayo mamamayan ng Pilipinas, ano po ang ginagaya po natin? Ano po ang sinasabuhan? Yung mga kultura ng Pilipinas, ng Pilipino, di po ba? Yan po ang ating ginagawa. Pag po tayo, alam natin tayo pupunta sa langit at sinasabi ng Diyos, dapat kumilos kang makalangit. Tama po? Dapat yung ating galawan, hindi galawan ng mundo, kundi galawan ng makalangit. Di po ba? Pag sinabi ng church na 10 o'clock nandito ka. Di po ba? Galawan ng makalangit eh. Hindi galawan, makamundo ka yan eh. Mga Pilipino time na sinasabi, minsan, di ba? Pilipino time eh. Hindi nga tayo, pansamantala lang tayo dito eh. Nire-ready tayo ni Lord din nga. Kasi pagdating po natin sa langit, puro praise and worship. Kung dito pa lang, hindi ka, ayaw mong kumanta, sasabi mo, excited akong pumunta sa langit. Doon po ang galawan sa langit eh. Puro praise and worship, tsaka pananalangit, hindi ka nananalangin. Sasabihin mo, ready ako, excited ako. Tanungin po natin ang sarili natin. Baka po hindi talaga. Kasi yung po ang sinasabi, pag po tayo doon, nagpe-praise and worship, hindi ka makakaranas ng anumang kalungkutan, ng pagdaranas ng init na ganito. Kaya dito pa lang, nire-ready na po tayo eh. Kaya dito pa lang, dapat nag-worship ka na. Bigay na yung worship kay Lord. By its truth and spirit, dapat nag-worship tayo. Kasi hinahanda nga po tayo, kasi po tayo ay bayan natin ang langit. Kaya sad to say, Kristiyano ko, buta ko langit, pero yung galawan natin, hindi makalangit. Kaya following Jesus ay obeying yung kanyang inuutos sa atin. Na kumilos tayo bilang isang Kristiyano. At ang kagandahan dito, yung ating physical na katawan, di ba, mostly naman nagiging hadlang natin. Kasi hindi ako makapag-church kasi, mahinang-hina ako. Kasi sakit ako, may edad na. Ang kagandahan po kasi ano pa sinasabi sa unang Corinto 15:43. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, maganda na at malakas. Grabe, no? Yung
yung pagbabautismong ginawa mo doon, mapunta ka sa langit, sasabihin mo, Lord, ang pangit ang ilong ko, pango. Parang ganito, oh. Batang katawan ko ngayon, maitim ako, hindi maputi. Okay lang po yan. Ang mahalaga yung kaluluwa mo, papunta ng langit. Bakit? Papalitan nga daw yan. Yung pangit at mahina, gagawin niyang maganda at malakas. Tingnan sa katabi mo. Kalabitin mo. Excited ka na ba? Na makita mo yung maganda at malakas mong katawan pag nandun na sa langit? Ano? Baka pag nagpunta tayo dun, baka ito ba yung mga pagtitipon ng mga artista? Yeah, grabe. No, sir? Maganda at malalakas eh. Mali yata yun, napasukan ko ah. Kasi po, ang kaluwalhatian ng Diyos nagpapabago ng mukha ng tao. Naniniwala kayo doon? Tignan mo yung katabi mo. Ang ganda-ganda ng aliwalas ng mukha. Bakit? Nagdinding-ding yan dahil kasama niya ang Diyos. Amen? Kaya nga si Moses sabi niya, nung siya kausap niya ang Panginoon, nagdinding-ding eh. Pero sabi ng Panginoon sa bagong tipan, mas papalad kayo. Kasi yung kay Moses na wala. Yung ningning kasi hindi siya nakakausap ang Panginoon. Nung pumasok siya, kaya nahiya siya, hindi siya nakipag-usap sa mga Israelita. Pero ang panahon natin po ngayon, dahil kasama mo ang Diyos tayo, ang templo ng banal na Espiritu, at kasama mo siya, mananatili yung kaningningan ng ating mukha dahil sa ating Panginoon. Amen? Hindi mawawala. Kaya mahalaga po yung natin, na alam natin na sa langit ako pupunta. Ano man ang problema, okay. Kasi yun po mahalaga eh. Yung kaluluwa natin. At ang kapangyarihan. Kasi labanan nga po natin dito, labanan hindi po physical, kundi spiritual. Ito nga sinabi sa Ephesians o Efeso 1:21. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritu nagahari at namamahala, mga espiritu namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni numan, hindi lang sa panahon ito, kundi sa panahon pandarating. Kaya po, ang labanan po natin, spiritual eh. Kaya yung mga iba, ginagamit lang po ang tao, pero ang labanan natin, yung espiritu ng kaaway. Kaya minsan pag tayo may kaaway, hindi naman talaga yan eh. Kundi yung espiritu na doon sa Kanya. Yun po. Kaya yun po yung napagtagumpayan natin. Mahalaga po ang bautismo dahil ang bautismo ay nagpapahayag ng espiritual na tagumpay. Kaya ang labanan po natin, espiritual, ang binigyan agad ng tagumpay ni Lord, yung espiritu natin. Espiritual ang, di ba? Yun agad ang pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po sabi sa Marcos 1:10? Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu tulad ng isang kalapati. Alam niyo po, minsan di ba, may kinakanta tayo na, open up the heaven, buksan niyo Panginoon ang langit. Ano po ba ibig sabihin nun? Yung favor ni Lord, ibinibigay sa atin. Yung kapangyarihan niya, mararanasan natin. Yung kanya mga himala na gagawin, mararanasan natin. Kaya nga sa Malakay 3:10, di ba, sabi niya, gawin niyo ang pagbibigay, kundi buksan ko ang pintana ng kalangitan. Bintana lang yun ha. Si Lord, hindi, heaven. Pinto ang binubuksan, opportunity. Kaya po tayo, nung sinabi ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, pagkaahon sa tubig, nakita niya bumukas sa langit, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Ipinapakita po sa atin na tagumpay tayo mga mananampalataya. Sa pagbukas po ng langit, ibig sabihin po noon, kasama mo ang Diyos sa anuman laban mo. Kasama mo ang Diyos sa bawat tagumpay na meron ka, na hindi mo kaya. Kaya nga ba nandyan? Hindi mo kaya talagang sumunod unless hindi ka po sasamahan na tutulungan ng Diyos. Kaya yung pagbukas po ng langit ay pagpapakita po na kasama mo ang Diyos at ang tagumpay ay laging nasa iyong mga kamay. Kaya ba naalala ko po si Moses, nung po sila dumaan na, di ba? Alam niyo po yon, hihinati ang Red Sea. Nung sinabi niya, the banner of my victory, ang bandila ng aking tagumpay. Si Moses tinaas yung baston eh. Ang mananampalataya ngayon, bumukas ang langit. Grabe yun, di po ba? Ibig sabihin talagang yung kapangyarihan, kahalagahan ng bautismo, hindi po dapat tinitake for granted. Mahalaga po yan. Na makita natin na sa pamamagitan ng banal na espiritu na anyong kalapati. Ano po ba? Sa pag-aaral po daw, ang kalapati po kasi ito po yung yung banayad na ibon. Di po ba? Nahahawakan po yan, naaalagaan. Di po ba? Sino ba nakapag-alaga na ng
ng kalapate? Di po ba? Maamo po yan, di po ba? Ako nakapag-alaga din ako, maamo yan. Minsan pag bigyan mo ng pagkain, lalapit sa yan eh. Maamo po yan, balayad. Ibig sabihin po, yung banal na espiritong pinagkakalob sa atin, ay espiritu ng pag-ibig. Ano ba yung sinasabi nga, dun sa kanyang salita, di ba? Ano ba ang resulta o ang binibigay ng espiritu ng Diyos? Kindness, love, patience, puro magaganda. At ipinakikita rin po, di ba kay Noah, ano po yung ginamit na ibon po doon? Yung pangalawa na bumalik? Ano po? Ang sunod pa, di ba may ginamit pa? Kalapati. Hindi nyo alam mo. Kalapati po. Di ba? At sabi nga, nagdala po yun ng stick na sabihin, okay na. Ibig sabihin po, ang bautismo po, nagpapakita po sa atin ng bagong simula ng ating buhay. Kaya nung nagpakita ka po yun, di ba, nung bumalik na yung ibon na yun, sabi ng Panginoon ng Diyos Ama kay Noah, eto na, okay na, nilinis ko na ang mundo, may bagong simula ka na. Ganon din po ang nangyayari sa atin. Yung simula ng ating buhay sa pamamagitan ng pagtatagumpay po natin, spiritually, ipinibigay po yun, ipinapakita po yun sa atin. Nung bumaba ang banal na espiritu, ipinapakita na hindi mo kaya magbago unless hindi ka mananangan sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya nga, ang kaaway ganyan, di po ba? Ay, huwag ka na sumunod. Hindi ka na magiging maligaya. Malungkot ang buhay ng Kristiyano. Yun ang sabi niya, ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Hindi po totoo yun. Di ba ba? Lalo sa mga tatay. Naku, nakakalungkot yan. Sa mga matatanda lang ang church. Kasi mga bagay na hindi, pag pinakinggan mo talaga, hindi ka maniniwala. Ay, maniniwala ka at ayaw mo nang gawin. Pero sabi nga ng Panginoon, pinagtagumpay, bumukas ang langit at ang tagumpay espiritual, labanan to espiritual. Kaya napakalaga maintindihan natin na ang espiritual nito ay napagtagumpayan ng ating Panginoon Kristo. Sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayanin sa mundong ito. Ang digmaan po ng mga Kristiyano, hindi digmaan po by flesh. Hindi po kailangan ng baril dyan, hindi po kailangan ng patalim, kundi po alin? Pananampalataya sa Panginoon. Napakahalaga po na maintindihan natin, tayo sumampalataya sa ating Panginoong Kristo at nagpabautismo, ang ibinibigay po agad sa atin, spiritual victory. Hindi po ba napansin nung kayo po ay nang nagpagpabautismo, parang nakaranas kayo lalo ng maraming pagsubok? Sino ba nakaranas po? Ako po nakaranas ng ganun. Paano ako sumusunod sa Panginoon tsaka nagpabautismo ko, parang dumami lalo po ang aking problema. Ito po maganda. Dahil sabi dito, magtatagumpay sa pagharap ng mga pagsubok. Ang bautismo ay mahalaga sapagkat spiritual being tayo, binigyan tayo ng spiritual victory. Ang unang-una binibigay ng kalaban sa ating pagsubok eh. Di po ba? Ba't kaya nung sumunod ako, lalo dumami problema ko. Lalo akong nahihirapan. Lahat tayo nakaranas ng ganyan. Kaya parang ayoko na yata, parang gusto ko nang bumalik sa dati. Pero hindi. Sabi ng Panginoon, nagtagumpay ka na. Spiritual battle lang yan. Ano po sabi sa 1 Corinto 10:13? Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos. Na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas tayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. We are victorious. We are more than conqueror. Pag tayo sumampalataya sa Panginoon, sumasampalataya tayo sa katangian ng Panginoon na siya ay tagumpay na Diyos. Napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Sinabi niya, kaya mapagtatagumpayan niyo po natin lahat ito. At kung naniniwala tayo sa pangako ng Diyos, maniwala ka. Yung mga pagsubok na dumarating sa atin, sabi niya, lahat yan naranasan ng taon, hindi lang ikaw. At ang maganda dito, sabi niya, di ba? May pangakong maaasahan. Ang maganda sa Panginoon eh.
Sumusunod ka, pero binibigyan ka niya ng pag-asa sa pamamagitan ng pangako niya. At sa pamamagitan ng pangakong iyon, natatalo natin dahil yung Espiritong nasa iyo, Espiritu ng Diyos. Espiritu na hindi na matatalo kailan pa man. Amen? Ay sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Victorious ka, tagumpay ka. Kasi lahat po tayo daranas ng pagsubok. Ang makagandahan lang po, pag dumadating sa atin ang pagsubok, pwede tayong umiti, pwede tayong magsaya, pwede tayong pumalakpak, pwede tayong magpuri sa Diyos. Amen? Kasi pag hindi ka mananampalataya, ayoko nang kumain. Ayoko nang gumising. Bakit? Punong-puno ako ng problema. Hindi ko kaya kasi laki ng bundok. Ang aking problema, hindi na yata matatapos. Pero sinasabi sa atin ang kahalagaan ng bautismo. Binibigyan kita ng tagumpay sa labanang espiritual. Ano mang pagsubok, kasi laki man yan ng bundok, mas malaki si Lord yan. Payayanigin ni Lord yung bundok ng problema na yan. Dahil ang Diyos walang imposible. Amen? May kanta pa nga, God will make a way. Amen? Sa tingin mo wala nang daan, sa Diyos may daan pa. May paraan pa. Kasi nga, ang ating spiritual ay tagumpay na. Huwag tayo magpalinglang o magpalinglang sa kasinungalingan ng kaaway sapagkat nagtagumpay tayo laban sa kasinungalingan ng kaaway. Yan po madalas binabato sa atin ng kaaway. Di po ba? Ano po sabi sa Isaiah 54:17? Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. Liwanag po. At masasagot mo anumang ibibintang laban sa iyo. Sino po madalas magbintang sa atin? Magturo. Di ba kaaway? Hindi ka na mababago. Wala kang kapag-asa. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng, sabay-sabay po, bibigyan ko sila ng tagumpay. Ang liwanag po. Gusto nyo pang i-Espanyol ko. Di ba? Tagumpay, victory. Pero nakikita natin, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang victorious? Tingnan mo. Tagumpay ba? Kasi yun po ang malungkot na katotohanan. We claim to be Christian pero hindi natin kiniklaim that we are victorious. Na yung ating spiritual ay tagumpay, laban po, lalo na po sa kasinungalingan ng kaaway. Hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral kasi mahina utak mo. Hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral dahil wala kayong pera, walang panustos ang iyong magulang. Hindi ka na magbabago. Bakit? Kasi ang tagal-tagal mong ginagawa yung mga bisyo na yan, mga masamang ugali na yan. No. Mula nung ikay sumampalataya sa Panginoon at nag-first step ka ng obedience because of baptism in the water, ipinapakita nito ang katagumpayan mo, spiritual. Kaya makita po natin na hindi na tayo husgahan na nakaraan. Ang madalas po mahusga ng ganyan, ay, ikaw, naku, alam ko yung ginawa mo noon. Hindi mapapatawad ng Diyos yan. Hindi ka na pwede mo, ikaw, 3 buwan lang balik ka na sa dati. Ikaw yung pagiging masama mo ugali, ay, naku, hindi tatanggapin ni Lord. Yan po yung madalas kasinungalingan sa atin ng kaaway. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi nga dito sa Isaiah 43:18-19, baka wala po dyan. Pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Liwanag po. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito yung mangyayari at makikita ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Ano po sabi po dito? Yung nakaraan, kalimutan mo na. Si Lord nga kinakalimutan na yung mga kasalanan natin. Ang nagbabalik lang po niyang kaaway, ang dyablo, ang pamamagitan ng spiritual na labanan. Mahina ka. Hindi ka pwedeng gamitin ni Lord, wala kang pinag-aralan. Hindi. Kaya nga lagi ko po sinasabi sa inyo mababago ang buhay mo hindi dahil sa sarili mong talino, kakayahan, o anumang bagay na meron ka, kundi mababago ka sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ay, hindi pinag-uusapan dito yung galing mo. Ang pinag-uusapan dito yung galing ng Diyos para sa'yo. Amen? Kaya yun po sinasabi ng bautismo. Nagtagumpay ka hindi dahil sa'yo. Nagtagumpay ka dahil sa ginawang tagumpay ni Jesucristo dun sa cross at muli niyang pagkabuhay. Ay, yung kasinungalingan ng kaaway, ay naku, hindi ka mapapunta ng langit. Ikaw talaga hindi mapapunta, dyablo ka na eh. Nandadamay lang yan. Kaya ano sabi, kalimutan mo yung nakaraan kasi mostly yan po ang problema ng mga Kristiyano.
yung nakaraan natin. Kasi, Pastor, karumal-dumal yung ginawa ko eh. May sinabi ba si Lord na miliban na kasalanan? O yung ganitong kasalanan, ililigtas ko. Ito, hindi. Wala. Multitude of sin. Binura ng Diyos, kinalimutan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi sasabihin mo, kasi may nakaraan. Kaya nga, sabi dito, gagawin ko bagong bagay. Bago na, hindi na old. Kaya nga dito, old step mo, nililibing na. Binabango na yung bago mong pagkatao na katulad ng ating Panginoon Kristo na tagumpay laban sa kasinungalingan ng kaaway. Di po ba? Iyon po ang nagiging madalas na kalaban ng mga Kristiyano. Lalo na ako, naranasan ko po yan, na sinisi ko yung sarili ko sa pagkamatay ng anak ko. Struggle po talaga. Kasi sinisisi ko eh. Pero na sinabi sa akin ng Panginoon, hindi mo ba alam na sa pamamagitan ng pagkamatay ng anak mo, ginamit kita ngayon? Yun ang maganda sa Diyos. Yung pangit sa'yo, kaya niyang pagandahin dahil walang pangit sa Diyos. Amen? At isa rito sabi niya, walang dilim sa akin kasi ako'y liwanag. Pag pumunta ang liwanag sa dilim, may dilim pa ba? Wala na. Kaya pag ang Diyos ay nasa buhay mo, yung dilim man sa buhay mo, mawawala yan sa pamamagitan ng Diyos na nagbabago sa atin lahat. Yung kasinungalingan ng kaaway, wala naman eh. Ini-entertain lang natin. Kaya hindi natin nabibigyan halaga lalo ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Tagumpay ka na anak, kasi tagumpay na ako. Ang gusto ko lang, gamitin mo yung tagumpay na yan, na kahit ikaw ay dumadanas ng pagsubok, na kahit ikaw ay nakakaranas ng mga pighati ngayon, may problema sa bahay ngayon, isipin mo, you are more than conqueror. Pastor, nasasabi mo lang yan. Totoo po yun. Kasi hindi ko po talaga kaya. Miski hindi nyo rin kaya lahat yan. Umasa lang tayo sa biyaya at pag-asa ng Diyos. Kasi maganda sa pag-asa ng Diyos, buhay. Hindi namamatay. Kaya kung tayo po ngayon, nakakaranas ng mga pagsubok ngayon. Sabi nga sa Colossians 2:15, doon din sa cross, nilubig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at pinakita niya sa lahat ng mga tao ay ito ay bihag na niya. Pinakita na in public. Talo ko na si Satanas. Ay, ba't hanggang ngayon nagpapasailalim pa tayo? Nakala natin we are big team. Nakakala natin talunan tayo. Nakakala natin hindi natin kaya. We call to be Christian, pero dapat yung Kristiyano natin ay nakabase sa pangako at sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabi, hindi na ako malulungkot. No. Ang sinasabi po natin dito, na kaya mo magtagumpay sa anumang problema ang hinaharap mo ngayon, na kaya mo solusyonan anumang binibigay o pinahintulutan ni Lord, na kaya mo parang problema hindi na matatapos. No. Kasama mo ang Diyos at tutulungan ka niya. Sapagkat ang espiritong nasa iyo ay espiritu ng Diyos na tumatalo sa anumang namumunong espiritu ng kaaway. Lalo ng mga kabataan, lalo ng mga estudyante. Di ba? Pag nag-aaral, ang hirap mag-aral. Hindi ka talunan para talikdan mo kaya nga nag-aaral ka. Hanap buhay, mga tatay, mga nanay. Lalo po nga, tight po ngayon ang budget, di ba? Nasabihin pa sa'yo ng TV, 61 pesos, pagkain ng isang tao for the whole day. Matatawa ka na lang minsan, di ba? May nag-experiment nga, 61 pesos. Isang noodles, isang maliit na karne. Kanin ganyan din. Kasi for the whole day, 61 pesos. Pero pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka apektado dyan. Alam mo bakit? Sabi sa Mateo 6:33, di ba? First seek the kingdom and His righteousness, and all things will be added unto you. Hanapin natin ang kaluwalhatian. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon. Kaya yung kahalagaan ng bautismo, dapat pinahalagaan talaga po natin yan. We are more than conqueror. Hindi po tayo talunan. Sa Book of Revelation, babasahin po natin, tinalo ng Diyos ang espiritu na yan. Nandadamay lang yan. Kumukuha lang yan para maisama niya. Hindi, mga anak tayo ng Diyos. Amen? Sino po mga anak ng Diyos? Amen. Pinapahayag, di po ako nagsabi nung mismo, di ba sabi? Ito ang anak ko na kinalulugdan. And si Kristo, no. Lahat ng sumasampalataya at nagpabautismo, kung ano yung ginawa ni Jesus, yun din po ang mangyayari sa lahat na sumusunod sa Kanya. Kung si Jesus ay nabuhay na muli, mamubuhay tayong muli.
Si Jesus ay nagkaroon ng heavenly bodies, magkakaroon tayo ulit. Kung si Jesus ay nagtagumpay sa lahat ng pagsubok dito sa mundo, mapagtatagumpayan natin. Kaya nagkatawan tao siya para hindi masabi, Diyos ka, hindi. Kaya nga nagkatawan tao siya, nalulungkot, umiiyak, natutuwa, nagugutom. Para masabi, kung napagtagumpayan ko, mapagtatagumpayan nyo. Kasi nga yung espiritu ng tagumpay nasa atin. Amen? Amen. Sa akin po pagtatapos, ito po yung huling natin sa baptism. For the whole month, palakpakan po natin ng Panginoon dahil kumilos siya. Dahil po marami po nagpabautismo, hindi pinilit or something, alam ko po kumilos ang Diyos. Dahil naunawaan, naintindihan po ng bawat isa. Sana po hindi po doon natitigil. Tapos na yung series ng baptism, no? Patuloy po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Patuloy po tayo, lalo na may mga bago, kung ano yung pinagagawa po ng Panginoon. Para ideklara natin kung yung sinasabi ng baptismo sa tubig. Yung kapangyarihan nito, yung kahalagahan nito, ma-identify po natin sa buhay natin bilang mananampalataya.